kahapon may puliso na ito ho'y police camp program. Pakita nga natin dito, kung ikay police, ang trabaho mo to serve and protect, madali kang lapitan, madali kang puntahan, madali kang rumisponde kay ikay nasa pribadong kapasidad mo bilang isang kapitbahay. Dahil ikay Police Executive Master Sergeant Roderick Lacangan, makinig ka, ikaw ang aking subject dito. Itong si Roderick Lacangan, wala namang problema ikaw, Sargento, kung tatawag ka ng City Pound ng Valenzuela doon sa sinasabing subdivision na yung tinitirhan, kaya lang pribadong subdivision mo yon at may kunting coordination, itidinaan mo sana muna sa presidente ng asosasyon. Pagkatapos, pumunta ngayon yung lokal na pamahalaan ng Valenzuela at isasagawa yung sinasabing paghuli sa mga galang asong gala or askal. Ay, para naman sila'y ma-adapt, maaruga, ilagay dun sa tamang lugar na tama naman yung ginawa mo. Ang hindi maganda, naging askal ka rin eh. Naging asong askal, naging asal-askal ang ginawa mo. Dahil alam niyo ba, eto hong Sargento, tinatawagan ka namin, kaya dito may panahon ka, pwede kang tumawag sa tawagan mo nga itong kulokoy habang nagpo-programa tayo. Kasi kahapon sa digital namin, nanawagan kami, nagre-ring lang telepono, makinig ka Sargento, kung marinig to sa kampong ramit, marinig to ng internal affairs, well, go ahead, do some investigation. Tutulungan namin yung kanyang inagrabyado. Alam mo, ginawa nitong si Police Executive Master Sergeant. Ito ho siya. Parang ito hong Police Executive Master Sergeant Roderick Lacangan. Nakikita niyo, ha? Ang sabi niya ho, abay, lintik kayo, ubusan na lang tayo ng lahi. Dahil kaya kong ubusin ang lahi ninyo. Yan ho nangyari. Kinokompronta niya ang presidente ng asosasyon, kapitbahay niya, dahil lamang sa mga askal. So, yung pulis ngayon, naging asal-askal na. Eh dapat sa'yo, hinuhuli ka, nilalagay ka rin sa city pound, ini-injectionan ka na, pinatutulog ka na lang. Sargento, unfiltered to ha. Kung nakikinig man yung ibang mga pulis sa atin, hindi natin dinadown. It's your deed, not your breed. Ngayon, kung gusto mo, naging asong-askal ka na rin sa ginawa mo. Oy, makinig ka, sa tawagan nga to. Inarereklamo, ubusan ng lahi, nagbanta, nagwala. Walang masama kung nire-report mo. Sa online, sige. Nasa linya na ba natin yan? Ready? Okay, sige. Sige. Magandang hapon sa iyo, Police Executive Master Sergeant Roderick Lacangan. Good morning. Good morning, sir. Naka-formation po kasi kami ngayon. Anyway, ano ho ba ang Roderick, Master Sergeant... Naka-ano kasi kami, sir. Naka-formation. Okay. So, ganito na lang. Okay, I will let you go. I will let you go. Siguro mamaya, siguro sa pambansang sumbungan ka, kailangan natin makausap ka. Nirereklamo ka dahil nagwala ka raw. Sabi mo, ubusan ng lahi na lang. Doon sa kapitbahay nyo at may video kami rito. Sir Ben, ako ginagalang ko kayo. No? Kasi ako naman... kahit yung mga kapatid mo. Pero mali ang sumbong. Unang-una, ako ang biktima rito. Ako ang biktima, nagpahuli lang ako ng aso. Medyo naapektuhan ng pamilya ko sa ginawa mong pinalabas mo na video clip. Kaya medyo emotional ako. Bibigyan kita ng pagkakataon magsalita. Sige. O, lubos-lubusin mo. Sige. Hindi, ang sa akin lang, Sir Ben, sana, kinuha mo muna yung panic ko. Well, Master Sergeant, tinatawagan ka namin, hindi mo sinasagot ng telepono, nanawagan ako sa ere, nanawagan ako na pwede kang tumawag sa amin. Ngayon, ako na mismo tumawag sa iyo habang nasa formation ka. Kinukuha ko muna ang panig mo kasi may video rito, may mga kapitbahay mo, at nagsasabi, nagwala ka na at may video nakita, hinahamo mo, tinuturo mo, sinasabi mo, ubos. Suntukan tayo hanggang sa kung sinong mamatay sa atin. Totoo ba to? Sinagot ko yung tawag. Well, sir, sandali muna, sir. Kung sinagot mo, maraming salamat. Hindi kita i-hold, pero mas maganda sigurong ayoko madistorbo habang nasa formation ka. You go ahead and attend to that. Okay lang, sir. Okay lang, o sige. Nag-excuse na ako eh. Okay, ganito na lang. Sarge, kasi ganito. Sarge, sandali muna. Let me talk to you. First, ito yung akusasyon sa iyo ng kapitbahay mo at ito hindi lang kapitbahay mo, pati mga kauri mo sa subdivision na yan. Nakita rito, may video, Sarge, sandali, may napitikan na video, itong sinabi mo rito, ubusan na lang ng lahi dahil kayang-kaya kong ubusin ang lahi nyo doon sa presidente ng asosasyon.
Pangalawa, nangamon ka ng suntukan kung kumbaga, hinamon mo ng suntukan yung kapitbahay mo na presidente, tinanong, bakit hindi ka nakipag-coordinate? Wala namang problema roon. Hindi mo nagustuhan, tinawag mong bobo. Tanga, hindi ka naging presidente. Hindi mo nagustuhan yon. So, Pati ba naman yung 15 anyos na PWD na bata, sinampahan mo ng ano to? Sa titig lang? Pwede naman, ako naman po ang pwede. Hindi, patapusin mo muna ako. Ito yung mga charge sa'yo. Hindi ako nakipagtalo sa'yo. Sagutin mo to. Ito ang inarereklamo sa'yo. Pang-apat, okay ka na ba sa kaso mo ng ito yung robbery, doon sa 2010, doon sa Hulidap ng 2010, si Ron Gavilla that time sa Manila Police District. Okay na ba yung kaso mo ron? Hindi na sinasagot. Andiyan ka pa ba? So, sir, pwede na ba akong Hindi, teka muna. Sagutin mo. Kung okay na. Ngayon, sagutin mo lahat yung apat. Hindi, pwede na ba akong magsalita? Ito na nga eh. Kaya ka sasagutin mo kasi ito yung akusasyon sa iyo. Hindi ako makapagsalita. Hindi, kaya nga muna, hindi ako nakikipagtalo, binibigyan kita ng pagkakataon kasi ito, 1, 2, 3, 4, sinasabi ko sa iyo. Now, sagutin mo na yung apat na akusasyon. Okay, pwede na ako magsalita. Sinabi ko bang bawal? Ganito, Sir Ben. Ang umpisa niyan, nagpahuli ako ng aso. At ang kaso namin ay sumampa sa Piskalya ng Valenzuela. Countercharge, charge, countercharge. Nireklamo niya ako, nireklamo ko siya. Ang nireklamo ko sa kanya ay yung ginawa niya sa akin na paghahamon. Hinamon niya ang pagkapulis ko, dinuro-duro niya ako, at nag-obstruct siya sa pagpapahuli ng aso. At dinuro niya, hinamon niya ang pagpapulis ko, ang sinabi niya, walang pulis-pulis dito, siya ang presidente ng Homeowners Association. May video ka ba niyan? Hindi ko kailangan ng video niyan. Well, may video laban sa iyo at meron ditong may mga shot. Pwede ho bang patapusin niyo mo? Kaya nga, may sinasabi lang ako, may video kami niyan. Wala, may video yan. May video at saka may shot kami niyan, may nakuha sa video yan. Napitikan ka sa cellphone. Hindi ko kailangan ng video diyan. Bakit hindi mo kailangan? Ebidensya yan. Kailangan. Ebidensya yan. Sige, go ahead. Hindi na po kailangan ng video diyan. Marami yung tao diyan na Maraming tao na hindi pabor ginawa mo, mga kapitbahay mo. Wala. Sana nag-imbestiga muna kayo. Well, nag-iimbestiga nga ako dahil kaya kita tinatawagan. Sige, ilabas niyo po yung mga taong nagsasabi na ako ang may kasalanan. Una sa lahat, hindi ako nag-akusa sa iyo. Inaakusahan ka ng kapitbahay mo at sinasabi ko lamang kung anong akusasyon. Bakit ako kinakatalo mo? Mali ka ata. Sige, pagtalo. Hindi ako Alright, sige. Sige. Wag niyong dagdagan yung ano. Hindi, kasi nakikipagtalo ka sa sinasabi ko may video ako. Sinasabi mo hindi na kailangan ng video. Anong kailangan ng ebidensya? Wala. May witness na nga dyan eh. May marami nang nag-witness, maraming nakarinig, maraming nakakita kung paano ako inalipusta. Kung paano inalipusta. I-play, gusto mo bang siguro ganito na lang, ano? Sige, papayagan kita magsalita. Tuloy mo lang. Yan, ito po. Bigyan niyo ako ng pagkakataon para ma-excite ko yung panic ko. Ngayon, inalipusta niya ako at nakialam ang asawa niya sa pagtatalo namin. Unang-una, sinasabi niya Homeowners Association, presidente siya. Tinanong ba ninyo kung ito ba yung Homeowners Association nito ay nakarehistro sa SLURB? Kung siya ba ay lehitimong presidente? Kung siya ba ay may maipapakitang mga ebidensya na papeles na magpapatunay na siya nga ang presidente? Kung meron ba siyang ginawang mga bylaws, mga sinasabi niyang batas sa loob ng subdivision? Itanong niyo sa loob ng subdivision kung sino ang nag-ayos ng subdivision, kung sino ang nagtama ng subdivision na nag-aaway, mga adik, pusher, mga gulo dyan. Sino ang umayos? Kaya nga sabi ko, tinanong niyo muna, pumasok kayo sa subdivision, inalam niyo kung sino si... Gagawin ko yan. Oo, gagawin ko yan. Gawin niyo po. Okay, sige, gagawin ko. Okay, tuloy mo. Gawin niyo po kung anong klase... Hindi, tuloy mo na. Wag ka na gagawin ko yan. Wag mo akong turuan trabaho. Gawin mo. Sige, okay, tuloy mo. Okay. Sana inalam niyo. Gagawin ko nga yan. Tuloy mo na. Ang dami pa pang satsat. Sige na.
Nakuha ko na sinabi mo. Sige. Hindi, mali din kasi yung naging ako. Huwag mo akong sasabihin mali. May mali ka rito eh. May nakikita kami. Inaakusahan mo ako mali. Okay, sige. Sige. Kaso sa piskalya. Ikaw ang kine-question namin dito sa parting to kasi sa nangyari na yan, didinilog ka sa amin, pinapaliwanag ko sa iyo kung anong akusasyon. Kahapon tinawagan ka namin, nagkusa kami. Hindi nasagot ang cellphone dahil hindi ko hawak, nagpapagupit ako ng... Wala namang problema. Sabi nga namin, pwede kang tumawag anytime. Kami ngayon tumawag sa iyo. Ng gabi. Tumawag ako ng gabi nung mga teleponong tumatawag sa akin. Anong teleponong tinawagan mo? Yung mga, itong telepono na to. Oh, okay. Or, alam mo ba itong telepono to tinatawagan mo? Wala namang problema. Telepono na mga Sige, ganito na lang. Huwag na tayo tumalayo. Ngayon, tinawagan ka na namin. Ako naman mismo ng kausap mo. Nag-effort na ako para makuha ang panig mo. Hindi, At sinabi ko sa iyo, parang, Sarge, sandali, ano? Sige, Sir Ben. Sige. Okay, ganito lang gusto kong sabihin. Kung ikay pulis, investigador, tinatanong kita, ito yung ginawa, ito yung inaakusa sa iyo, sasagutin mo. Hindi yung ako, pinopilosopo mo, sinasabi mo, hindi mo ginawang trabaho mo, sarhento. Sandali! Sandali muna! Wag po. Sandali muna! Magsalitang pinipiloso po kayo dahil hindi biro... Sandali muna, nakikipagtalo ka na sa akin, hindi tayo ang problema. Sandali. Pagtalo, meron pa akong... ang tawag nyo. Sandali Ito, 4 na akusasyon. 2 pa lang nasagot mo. Okay, pangatlo. Sinagot ko na yan, Sir Ben. Sinagot ko na. Alright, sige, pang-4 na tayo, ha? Okay, sige. Sinagot ko na lahat yan. Okay, hindi pa. Ito, iba naman to. Iba to. Ako po ang nanalo sa... Hindi, sandali. Iba. Tapos na tayo sa 1 and 2. Sinagot mo na, okay? Ako po ang nanalo sa kaso sa piskalya. Sige na. Okay, sinagot mo na yan. Sabi mo nanalo ka. Sige, may pang-4 pa. Ako po ang nanalo. May pang-4 pa. Itasabihin ko pang-4 sa'yo. Tatanong ko ngayon. Akong nilabag. Hindi, teka muna. Sandali. Sarge. Hindi nyo kasi pinakikinggan yung panig ko. Nakipakinggan ko na sagot mo 1, 2. Sige, go ahead. Ano pa? Nagpahuli lang ako ng aso. Walang problema roon. Sinabi mo na yan. Nila ang pagkatao ko. Sandali muna. Sarge. Naman alipustahin. Sandali. Sarge, may kaso ka ng 2010. Tawag dito. Hulidap. Si Ron Gavilla. Ito ngayon, hawak namin. October 3, 2010. Sige, Sir Ben. Halongkatin mo, mas mabuti pa, halongkatin mo. Okay, ngayon. Ang tanong ko man sa iyo, ito ba'y okay na tayo rito? Tapos na po yung kaso na yan. Saan? Dumaan ba to sa sinasabing, IAS or sa NAPOLCOM? Tapos na po yung kaso na yan. Do you have a copy of that na sinasabi mo tapos na? Tapos may... Kaya nga, nasa dyaryo kasi ito eh. Po yan. May decision na po yan. Sino ang nagdesisyon? May decision na po yan. Sino ang desisyon nga? IAS o NAPOLCOM? Ang decision yan, saan ang galing ang desisyon? NAPOLCOM, IAS? Teka ho. Ang decision yan, under IAS yata yan. Alright. IAS. Pero nag-motion po kami dyan sa NAPOLCOM, pero ibinalik lang sa kanila kasi wala silang, yun yung naging basihan. Okay. So, may resolution na po yan, Sir Ben, may decision na po yan. Pero kung hahalongkatin nyo po, wala pong problema sa akin. Papayag po ako, buksan natin yung kaso, papayag po ako. Papayag ako, Sir Ben. Gusto ko ma-prove sa inyo na hindi ako ganong klaseng tao. May takot ako sa Diyos. May mga anak ako at kilala ang pamilya ko sa lugar namin na wala akong sinamantalang tao, binastos. Naglalakad ako sa lugar namin ng half naked, walang dalang baril. Binabati ko matatanda, mga kabataan, nire-respeto ako. Wala akong ginawa. Yaang mga tao na yan, sumampa ang kaso sa kanila dahil napatunayan ang katotohanan. Okay. May sasabihin ka pa? Yan ang katotohanan niya, Sir Ben. Kahit buksan niyo ang kaso ng 2010, papayag ako. Hindi ako natatakot. Dahil alam ko, yun ang katotohanan. Okay. Pwede ako magsalita? Sige po. Alright, sige. Yung sagot mo sa akin, alam ko lahat. Kaya kita pinapasagot kasi doon na sa lahat, yung pag-aso, wala namang masama doon, papahuli mo yung mga askal. Walang masama roon, tama ka roon. Masama, Sir Ben. Walang masama talaga. Dahil nagpahuli lang ako ng aso, nilapitan niya ako at kinumpronta. Unang-una,
Ano ang batas na sinasabi niyang Homeowners Association? Akala ko ba naman pasasalitain mo? Eh, ikaw na nagsasalita eh. Pinutol mo na ako, hindi mo na ako pinatapos. Sige, magsalita ka uli. Ang gusto ko pong ipaintindi sa inyo. Huwag mo na naintindihan kita. Hindi ako bobo. Hindi nga po. Hindi Okay, pakinggan mo muna. Tapos ka na. Gusto mo pa ba magsalita? Opo. Sige, tuloy mo uli. Sige, tuloy mo lang. Uulitin ko po uli sa inyo, Sir Ben. Kung sinasabi niyang siya ang presidente, maglabas siya ng Sandali, hindi yan ang issue eh. Hindi yan ang issue. issue, Sir Ben. Ang issue rito, sandali, sabi mo rito sa akin, una sa lahat, ay tapos ka na, sana paliwanagin mo ako, hindi mo ako binagbibigyan. Kung ito'y may proseso, akala ko magsasalita ka, tumigil na nga ako eh. Sige, may gusto ka pang sabihin. Huwag na muna yung asosasyon na presidente kasi alam ko naman eh parang... Yun po ang pinamukha niya, Sir Ben. Yun ang pinamukha niya sa akin. Okay. Dahil nga daw siya ang presidente. Siguro mas maganda iharap ko kayong dalawa. Pero in the meantime, babalik ulit tayo dito sa... Okay, balik tayo sa IAS at NAPOLCOM. Ang kaso kasi, Sir Ben, nasa fiscal na. Hindi. Yung kaso mo sa yung sinasabing hulid up ng 2010 si General Rongabilia pa. Tapos na yan, Sir Ben. Sino nga? Meron ka bang desisyon dito? Meron namin decision. Na-promote ka pang araw. Kapropromote ko lang. Kaya nga eh. Ngayon, tatanong ko sa iyo, kasi kung na-desisyon na ng IAS yan at NAPOLCOM Appellate Board, matagal na nag-desisyon na yan, Sir Ben. Okay, nag-desisyon na. Pwede bang bigyan mo kami ng kopya nito? Para naman, sandali. Pag binigyan mo kami ng kopya, ilalathala namin, ibobroadcast namin na okay na yung kaso mo. Okay na yung kaso. Nasaan? Pwede ba namin makuha sa iyo? Sir Ben, hindi ganito. Kung gusto mo, Sir Ben, total, ikaw nagbanggit yan, hinalungkat mo yan. Wala naman problema kasi magagawa ko yan. Oo, kaya nga, kung total, ikaw nagbalungkat niyan. Hindi, nasa dyaryo eh. Hindi nga. Kasi nga, medyo, sa totoo lang, medyo sobrang character assassination yung dinanat mo sa akin. Hindi, sandali. Si General Rongabilia ang kalaban mo rito eh. Hindi. Character assassination? Binitawan mo sa... Well, una sa lahat, makinig ka, ano? Okay, ganito na lang. Ay, hindi na kita kakausapin. Mag-formation ka, magmarcha-marcha ka muna. Huwag mo akong tuturuan. Binibigyan kong karapatan mong mapakinggan. Ay, nakikipagtalo ka sa akin. Alam mo, ang gagawin ko sa iyo, ilalarga kita. Pag hindi ka titigil, gusto ko magmahinahon ka. Sa'yo, Sir Ben, ang sa akin lang, pinapaliwanag ko sa iyo. Narinig ko nga eh. Yung karapatan ko, hindi... Nakita ko nga ito, ha? Uulitin ko sa sinabi mo. Okay, balik. Okay, kinilista namin dito, okay? Una sa lahat, sandali, pasalitain mo ako. Isa-sum up ko yung sinabi mo na. Pakinggan mo muna ako. Ito yung sagot mo eh. Gusto kong... Kasi hindi mo pinapakinggan yung... Okay, ganito na lang, ilalarga na kita. Larga! Okay, tapos. Hindi na natin pwedeng kausapin. Ang sinabi niya rito sa mga akusasyon sa kanya, siya raw ay ang biktima. Mali daw ang sumbong. Naapektuhan daw ang pamilya niya sa pinalabas namin kahapon, kami nagsikap ng husto, tawagan siya. At yung pagsisikap namin ay talagang tawag kami ng tawag hanggat matapos ang programa at nag-iwan kami ng telepono. At sinabi niya, inireklamo ko siya. Alam ho namin to, kaya nga linapit namin, pati sa barangay. Alam namin na siya ay pumunta sa hukuman at medyo dito sa parting ito, tini-question namin, kasi parang ang nangyari, may nakita kami na po pwede namin pag-uusapan yan kasi sa anggulo ng sinasabi mismo ng abogado mismo ng bitag. Kasi kami, tagapagtanggol, pati abogado. Ang sinabi niya, sa ginawa niyang pag-ahamon sa pagkapulis ko, medyo may problema ata. Hinamon ako at nag-obstruct siya ng sinasabing aso. Sabi niya, hindi kailangan ng video dyan. Hindi raw kailangan ng video, so hindi na kailangan ng ebidensya na nakikita siya sa kanyang pag-aalipust at paghahamon doon sa tao, dinuduro-duro. Sabi niya dito kanina, maraming taong nakakita, maraming taong nagsasalita rin laban sa kanya. Naririnig kung paano ako inalipusta, sabi nitong si Sargento, at nakialam ang asawa niya. Siyempre, asawa yun. Habang minumura mo ba naman ng bobo, tanga, suntukan tayo ng hanggat kung sinong mamatay. Tapos sinasabi niya, alamin niyo kung sino nag-aayos ng problema sa subdivision. Hindi naman yun ang problema.
Di ko nasagot kahapon ng telepono dahil nagpapagupit ako. Ay, haba ng paggupit mo, 2 oras kami sa ere. Ilang oras bang gupit mo na yan, hindi ba? 30 minutos. So, in short, nagpapalusot. Panay-iwan namin ng telepono. Ito ho'y panawagan sa ere. Sinagot ko na lahat ng mga reklamo sa akin. Ako ang nanalo sa piskalya. Teka muna, piskalya. Nanalo, wala pa ko sa hukuman. Nagpahuli lang ako ng aso, sinira na ang pagkatao ko. Okay, nagpahuli po siya ng aso sa loob ng isang pribadong subdivision, pati yung mga sinasabing city pound na iskandalo, umalis na lang kasi nag-aaway na sila nung taong kanyang binabantaan yung mismong presidente ng asosasyon. Kaya umalis na lang, na-interview namin pati yung mga taga-City Pound dahil nagwawala na siya. So, yun ang mga sagot niya. Ngayon, dito ho, ngayon, kaya ho kami nagka-interest dito. Balik muna dito. Ito pa yung mga sinabi niya. Wag muna yan. Okay, balik, baba muna. May sinabi pa siya, ako'y naglalakad ng half naked. Okay, sabi niya, to prove na hindi ako ganon klaseng tao, na sinasabi niya, papakita namin ng video, to prove na hindi ako ganong klaseng tao, maka-Diyos ako. Naglalakad ako half naked sa subdivision. What? Say what? Nare-respeto ako. So, ang paglalakad niya ng half naked, pang itaas, pang ibaba, nire-respeto ako. Respetable ka ba kung pulis ka, naglalakad ka na walang saplot, sa taas, t-shirt? Ngayon, yun ang sinasabi niya. Character assassination ang ginawa mo sa akin, Sir Ben. Hindi kami nagka-character assassinate. Binibigyan namin ng pagkakataon, kaya lang ang taong binibigyan ng pagkakataon, una sa lahat, iniisa-isa namin ang reklamo laban sa sarhento. Kung napapakinggan mo to, pati mga sa internal affairs, IAS, makinig kayo, iniisa-isa namin yung mga sumbong laban sa kanya at sa halip, sa bawat isa, pinangangaralan pa ako rito, kami na ngayon nagtatalo. Ay, hindi ito po pwede yun. Character assassination ang ginawa mo sa akin, Sir Ben. Kung talagang character assassination ang ginawa ko sa iyo, una sa lahat, ito ang bitag, sasabihin sa diretso. Simple lang, mas magandang makita muna ang video ng pagwawala. Alright, i-play natin uli yung pagwawala ng video. Then, isang klaseng doon na pangduduro, sige, marami kaming video rito, kahapon to, kung pwede lang natin ilabas. Okay. So, kung nanonood sa atin dito, ang IAS, Internal Affairs, at yung mga hepe rin, sa loob ng Kampo Krame, wala, okay? Sige. Alright, sige, play natin yung pangduduro niya. O, sige, ready na. Sige, play. Pag di ka pulis, sir, papatulang kita. Ay, nako. Oh, sinabi mo yan, ha? Naka-record. Sige, nagbabanta ka. Uubusin mo kami. Pulis ka, sir. Hindi kita lalabanan. Pulis ka. Andito po kami. Siya nag-ano doon. Ang talino mo! Talino mo! Pulis ka nga! Talino ka! Pulis ka ng pulis ka. Pulis ka rin pala tatakbo. Hindi mo magagamit ang video mo. O, ito subukan natin. O, di matalino ka. Matalino ka. O, matalino. Ikaw na matalino. Ay, magtapang-tapangan dito. Eh, hindi kami tapang-tapangan. Ikaw ang nagtatapang-tapangan. May isa pang video rito na itong actual na panduduro nung habang nagalit siya at tinawag niya. Sige, ito. Gabi. Yung video sa gabi. Andiyan na ba? Ready na ba? Okay, wait daw muna. Okay. Kasi pinakikita ho natin ng video at in-interview ho natin, kami ho'y handang mag-imbestiga sa loob ng sinasabing subdivision. Pribadong subdivision ho siya. Residente ho siya ron. Kaya kung kami ho'y hinahamon, gagawin ho namin lahat. At talagang darating kami sa subdivision na yan. Relax ka lang, sarhento. Okay, ready na ba yung sa gabi? Na doon mismo na nabahala na, okay? O sige, okay, sige, diretso. Ito na. Na inyong nakikita ay yung video na yan na nagwawala na yung sarhento. Okay. Dito ngayon, makikita nyo. Sige. Inaawat na si sarhento. Okay. Ayan, dinuduro-duro niya yung homeowners na kasando siya. Nagduduro-duro.
At yung mga naka-ID na yan, tinawag niyang bobo, etc., hinaawat na siya. At yung mga taga-City Pound, nabahala, hindi na tinuloy yung sinasabing paghuli ng mga aso sa gabi, 24/7, kasi nag-aaway at nagwawala na si Lespo. At yan ang video nakikita nyo, walang audio, pero maraming kapitbahay na nagsasabing naghamon pa to dito at nakakita. Yan mga tao nakikita nagtitistigong inaawat ang pagwawala. Nakasandong puting t-shirt yan si pati na mismo, pati yung mga taga-City Pound, inaawat na. Ang ginawa ng City Pound, hindi na sila nang huli kasi hindi sila nakapag-coordinate. Itinawag nitong si Sargento. Hindi na gustuhan ni Sargento ang tanong ng Homeowners Association doon sa mga City Pound kung may coordination sa barangay dahil sa kanilang subdivision, dahil pribadong subdivision. Inaawat na si Sargento, ayan. Ang sinabi ni Sargento rito, kaya nabahala ang City Pound, suntukan tayo hanggat kung sinong mamatay. Ayan ho, yan ang video na yan na pinasasagot natin. Ang sinabi niya, hindi na kinakailangan ng ebidensya at may mga tao dahil panalo siya sa piskal. Makinig ka, Sargento. Di pa tayo tapos dito. Kung ganyan ang estilo mo, at binigyan kita ng pagkakataon, tinuturuan mo ako, ikaw nirereklamo, ikaw magpaliwanag. Hindi kami magpapaliwanag sa iyo. Hindi namin estilo maninira ng yung pagkatao ng isang individual. Kinukundina namin yung askal. Pakinggan mo ako. You're supposed to preserve and protect. Kahit na ikay pribadong individual, protektahan mo ang kapwa mo sa loob ng subdivision. Hindi mo kinakaaway. Hindi ka naghahamon ng suntukan kung sino mamamatay. Hindi mo lalaitin, hindi mo tatawagin bobo, tanga, estupido. Huwag ka maglalakad ng half-naked na sinabi mo, respetado ka. Pinagmamalaki mo ba? Kolokoy ka pala eh. Ngayon, sinasabi ko, yung inaasal mo, parang asong askal ngayon. Sa inaasal mo na ganyan, hindi tama sa pulis yan. Kahit na kapitbahay ka, magpakita kang respetable ka dahil pulis ka. Baka gusto mo maging nuwes ka, no? Sa sobrang galit mo, baka bandang huli, mamaril ka. Ang kaso mo sa IAS at ang sinasabi natin dito, at sa NAPOLCOM, dapat ma-review yan. Sinasabi ni Vit Aguirre, maraming kasong hindi na dumadaan sa main, napapawalang sala, hindi na sususpinde. Kaya nagkaroon ng mga nueska sa appellate board kung saan man yan, nahihilot kasi. Sino may sabi niya? Ang vice chairman ngayon ng NAPOLCOM, ka-interview natin. Sa IAS, kung nakikinig ang IAS, paano ito na sinasabing napawalang sala at hindi nabigyan ng parusa base doon sa nagpositibo sila na ginawang entrapment operation, sila hinahuli sa hulidap ng pangungutong sa may tondo. Ayan, nakikita ngayon ninyo. Hindi niya mapaliwanag. Robbery, extortion charges laban sa kanya. So ngayon, acts of lasciviousness. Okay? So, ipaliwanag mo yan. Kung ayaw mo paliwanag, kakalkali namin yan.